Scream 2A. So first is discussion is evidence. So ang evidence ay mga bagay o impormasyon na ginagamit sa korte para malaman ang totoo sa isang kaso. So evidence ay mga paraan na pinahihintulutan ng mga patakaran ng hukuman upang matukoy ang isang paglilitis ang katotohanan tungkol sa isang bagay na may kinalaman sa isang kaso. So, this is the mga types of evidence. So, autoptic evidence, ito ay mga bagay na makikita mismo ng judge tulad ng kutsilyo, baril, damit na may dugo at iba pa. Ebidensyang nakikita na hawakan o naaamoy ng korte. Autoptic evidence, ito ay uri ng ebidensya na direktang napapansin o napapakita sa mismong pandama ng hukuman. Hindi lamang ito limitado na nakikita, maaari rin itong maririnig, malanghap, malasahan, mahawakan ng hukom. Ang mismong pagtingin ng hukom sa sugat ng biktima. Pagkakarinig ng tunog mula sa isang bagay na pinakita sa korte. Pag-aamoy ng isang sustansyang iniharap bilang ebidensya. So, ang pangalawa is testimonial evidence. Ang testimonial evidence ito ay salaysay o kwento ng saksi habang nasa korte. Ang saksi tulad ng doktor ay tinatawag ng korte para sumagot sa mga tanong ng mga abogado at judge. Ang testimonial evidence kapag ang isang doktor ay inutusan ng hukuman na humarap bilang saksi, na humarap bilang may ilang tungkulin siyang dapat sundin. Maaring ipatawag ng korte ang isang doktor para magbigay ng kanyang testimony o salaysay tungkol sa isang kaso. Lalo na kung may kinalaman ito sa medical na issue. So, habang nasa witness stand, obligadong sagutin ng doktor ang mga tanong na binibigay ng abogado at ng hukom. So, like ang kanyang testimony ay dapat ibigay ng pasalita at sa ilalim ng panunumpa o affirmation. Ibig sabihin nito ay nangangako siya sa harap ng korte na magsasabi lamang ng totoo at maaring patakot kung magsisinungaling. At maaring managot kung magsisinungaling. So, ito ang pangatlo, experimental evidence. Ang experimental evidence, ito ay ebidensya na galing sa pagsubok o demonstration na ginagawa sa harap ng judge. Halimbawa, pinapakita ng saksi kung paano nangyari ang isang bagay. Ito ay tumutukoy sa ebidensyang mula sa isang eksperimento o pagsusuri. Ang isang medical witness ay maaring hitulutin ng hukuman na magsasagawa ng isang demonstration upang kumpirmahin ang kanyang mga pahayag o pagsilbing karagdagang patunay sa opinyon na una na niyang sinabi sa harap ng hukuman. So, ang last is documentary evidence. So, ang documentary evidence, ito ay mga nakasulat na papel na ginagamit bilang ebidensya. Halimbawa, medical records, police report, kontrata, at iba pang dokumento na may kinalaman sa kaso. Ang documentary evidence, ito ay nakasulat na ebidensya na inihahain ng expert witness sa hukuman. Kasama rito ang mga dokumentong may kinalaman sa isyong pinagdidibatihan
tulad ng mga medical records, laboratory results, reports o anumang dokumentong nagbibigay linaw sa paksa ng kaso. At that's the end of. Thank you.